Wala kang kwentang hampas lupa. Hindi ka bagay sa mundo naming mayayaman. Ito ang salitang bumulaga kay Selina, isang simpleng dalagang mangingisda ng Isla Candelaria. Ngunit bago pa ang lahat ng insulto, isang malupit na dagat muna ang nagbigay ng kapalaran. Habang nalulunod ang binatang si Levi, anak ng pinakamayamang pamilya sa isla, buong tapang siyang sinigawan ni Selina at iniligtas mula sa bingit ng kamatayan. Ngunit sa mismong araw ng kanyang kabayanihan, anim na naglalakihang helicopters ang dumating, dala ang kapangyarihan at kasakiman. Ang simpleng pagtulong, mauuwi sa pinakadelikadong bangungot ng kaniyang buhay. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Mainit ang araw sa Isla Candelaria. Kumikis pang dagat sa ilalim ng sikat ng araw at tila salamin na may alon na kumukaway. Sa malayo, mabilis na naglalayag ang isang mamahaling motor jet. Puting-puti ito. Makintab at halos umingay ang makina sa lakas. Sa ibabaw nito ay nakatayo si Levi Argelies. Nakasuot ng branded shades. May suot na manipis na polo na hapit sa katawan. Kita sa mukha niya ang kasiyahan. Sanay sa karangyaan. Walang iniintinding problema. "Yeah, faster!" Sigaw niya habang pinapaharurot ang motor jet. Ramdam niya ang hampas ng hangin. Ang malamig na tilamsik ng tubig sa mukha niya. Para sa kanya, ito ang tunay na kalayaan. Malayo sa istriktong pansyon. Malayo sa utos ng ina niyang si Doña Veridiana. Ngunit sa isang iglap, nagbago ang ihip ng hangin. Biglang dumilim ang ulap sa dakong kanluran. Ang dagat na kanina'y kalmado ay nagsimulang umalon. Unti-unting lumaki ang hampas ng tubig. Napakunot ang noon ni Levi. Pero hindi siya nagpatalo. "Kaya ko to. Alon lang to." Bulong niya sa sarili. Ngunit hindi iyon simpleng alon. Dumagundong ang dagat. At sa isang iglap, isang dambuhalang hampas ng tubig ang bumangga sa motor jet niya. Napasigaw si Levi. Tumilapon siya sa ere, kasabay ng pagtilapon ng motor jet. Bumagsak siya sa dagat, sumisid ng malalim. Agad na nagabol ng hininga ang binata, nagpumigla sa ilalim ng tubig. Sumigaw ng tulong nang umangat ang ulo. Pero sa paligid, puro alon, puro hampas ang dagat. Ang motor jet lumulubog na sa di kalayuan. Kumakabog ang dibdib ni Levi. Marunong siyang lumangoy, pero iba ang dagat ngayon. Parang halimaw na humihila sa kanya pababa. Habang halos lumunin siya ng alon, sa kabilang dako naman ng baybayin, isang maliit na bangka ang tahimik na nangingisda. Naroon si Selina, isang simpleng dalagang mangingisda, nakasuot ng lumang damit, nakasombrerong buri at may hawak na sagwan. Abala siya sa paghila ng lambat nang mapansin ang kakaibang tunog. Sigaw ng isang tao. Napalingon siya at nanlaki ang mga mata. Isang binatang palutang-lutang sa gitna ng malalaking alon. "Diyos ko!" Bulong niya at hindi siya nagdalawang isip. Iniwan niya ang huli, kinuha ang sagwan at buong lakas na sinagwan ang maliit na bangka. Ramdam niya ang bigat ng hampas ng tubig pero hindi siya tumigil. Habang palapit ng palapit, nakikita niya ang binatang halos hindi na makaahon. "Konti na lang, tiisin mo pa!" Sigaw niya kahit alam niyang baka hindi siya marinig. Sa mga sandaling yon, halos mawala na ng malay si Levi. Pumikit siya at sa huling pagkakataon, sumuko sa dagat. Ngunit naramdaman niya ang malamig na kamay na humawak sa braso niya. "Hoy, kumapit ka!" Binuksan niya ang mata at tumambad ang isang babae. Kayumangge ang balat nito, nangingintab sa pawis at alat ng dagat. Ang buhok basang-basa at dikit sa pisngi. Hindi ito nakasuot ng magagarbong damit. Isang simpleng dalaga ngunit may lakas sa mga mata. Si Selina. Buong lakas niyang hinila si Levi papalapit sa bangka. Mabigat ang katawan ng binata, parang bato. Nanginginig ang braso ni Selina pero hindi siya bumitaw. "Hindi kita pababayaan," sigaw niya.
Sa wakas ay naihaw niya ito sa loob ng maliit na bangka. Humandusay si Levi. Inuubo-ubo, lumalabas ang tubig sa bibig. Pinisil ni Selena ang pisngi nito sabay tinapik ang likod. Huminga ka! Labanan mo to! Ilang sandali pa'y bumuga ng malakas na tubig si Levi. Hingal na hingal pero buhay. Dahan-dahan niyang iminulat ang mata. Una niyang nakita ang kisap ng araw sa likod ng dalaga, parang liwanag. Salamat! Mahina niyang wika bago muling pumikit. Habang pinagmamasdan ni Selena ang binata, hindi niya maiwasang mapaisip. Halata sa forma nito na hindi taga rito. Ang malinis na balat, ang mamahaling relo sa kamay, at ang kutis na hindi sanay sa araw ng dagat. Isang mayaman. Ngunit sa kabila ng lahat, isa lang nasa isip ni Selena. Buhay siya, at siya ang dahilan. Tahimik na naglayag ang bangka pabalik sa dalampasigan. Humahampas pa rin ang alon, ngunit mas malakas ang loob ng dalaga. Sa tabi niya ay nakahandusay ang binatang iniligtas niya mula sa bingit ng kamatayan. At doon, nagsimula ang pagtagpo ng dalawang magkaibang mundo. Ang prinsipe ng kayamanan at ang anak ng dagat. Tahimik ang paligid matapos mailigtas si Selena si Levi mula sa malalakas na alon. Nakasandal ang binata sa gilid ng kanyang maliliit na bangka. Hinihingal at tila wala pa ring lakas. Ramdam ni Selena ang bigat ng kaba. Hindi araw-araw na may naililigtas siyang taong muntik nang lamunin ng dagat. Lalo pat halatang mayaman ng binata dahil sa suot nitong relo at mamahaling damit. Huminga ka lang ng dahan-dahan. Mahinahong sabi ni Selena habang pinupunasan ang mukha ni Levi ng basang panyo. Ligtas ka na. Bago pa makasagot si Levi, isang malakas na ugong gumulat sa kanilang dalawa. Napalingon si Selena sa kalangitan. Isa? Dalawa? Anim. Anim na dambuhalang helicopters ang unti-unting bumaba mula sa ulap. Paikot-ikot sa himpapawid. Lumakas ang hangin, nagliparan ng mga dahon, at halos matumba ang kanyang bangka sa lakas ng bugso. Napapikit si Selena, pinigilan ang bangka, habang si Levi naman ay biglang napakapit sa kanya. Mom, mahina niyang bulong. Isa-isang lumapag ang helicopter sa buhanginan ng Isla Candelaria. Mula rito ay bumaba ang mga armadong lalaki, nakasuot ng itim, nakamaskara at halatang bihasa sa armas. Nakadama naman ang matinding kaba si Selena. Ngayon lang siya nakakita ng ganoong karaming tauhan parang sundalo at halatang hindi ordinaryo ang mga ito. Levi! Sigaw ng isang babae mula sa gitna ng mga helicopter. Napalingon si Selena at doon niya nakita ang isang babaeng may tindig na parang reyna. Nakasuot ito ng marangyang gown na kulay ginto, perlas ang alahas at hawak ang isang abaniko. Sa unang tingin pa lang, alam ni Selena kung sino siya. Ang inang matagal nang nababalitaan sa isla, si Doña Veridiana Argelius. Agad na lumapit ang Doña. Walang pakialam sa buhangin na nagdidikit sa kanyang mamahaling sapatos. Niyakap niya ang anak at halos mabaliw sa kaba. Anak ko, anong ginawa mo roon sa dagat nung mag-isa? Mom, I'm fine. Sagot ni Levi bagamat halatang nanghihina pa. Doon napansin ng Doña ang dalagang katabi ng kanyang anak, si Selena, pawisan, sunog sa araw. Nakasuot ng simpleng duster at may hawak na sagwan. Agad itong lumapit at marahang yumuko. Pasensya na po, senyora. Nakita ko po siyang nalulunod. Sinagawan ko po ang bangka at pinutol naman ng Doña ang kanyang salita, pero hindi sa galit, kundi sa sandaling pasasalamat. Salamat, Iha. Kung hindi dahil sa'yo, baka wala ng anak ko. Nabigla naman si Selena. Hindi niya inaasahan na ang isang tulad ni Doña Veridiana ay magpapasalamat sa kanya. Wala pong anuman. Sagot niya at halos nanginginig. Ngunit bago pa man tuluyang lumambot ang sandali, napansin ng Doña ang paraan ng pagtitig ni Levi kay Selena. Malambing, may tiwala, at tila ba may kakaibang koneksyon. Nanlisik ang mga mata ng ginang, bigla siyang umatras ng kaunti, at mula sa tinig na puno ng pasasalamat,
Napalitan ito ng malamig at matalim na boses. Pero wag mong iisipin. Mariin niyang sabi, sabay tingin kay Selena mula ulo hanggang paa. Na pwede kang pumasok sa buhay namin. Isa ka lang hamak na hampas lupa. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Selena. Napayuko siya, hindi makakibo. Hindi siya sanay insultuhin ng ganito, lalo na't wala naman siyang ibang ginawa, kundi ang tumulong. Mom! Biglang sigaw naman ni Levi at mariin ang boses. Don't talk to her like that. She saved my life. Shut up, Levi. Balik sigaw naman ng Donya. Hindi mo alam ang mga taong katulad niya. Isa lang siyang mangingisda, kaya wala siyang lugar sa mundong ginagalawa natin. Tahimik si Selena. Sa dibdib niya ay kumakabog ang puso. Hindi dahil sa takot, kundi sa sakit ng insulto ang tinanggap niya. Alam niyang totoo, mahirap lang siya. Isa lang siyang anak ng mandaragat, pero hindi niya kailanman inisip na mali ang pagtulong. Sa halip na magsalita, marahan niyang kinuha ang sagwan. Dahan-dahang inurong ang bangka. Sige po, ang mahalaga ligtas na kayo. Mahina niyang sabi at halos pabulong. Saglit namang napatingin si Levi sa kanya. Halatang may nais pa sanang sabihin. Pero napigilan siya ng higpit ng kapit ng kanyang ina. Let her go. Mariing utos si Doña Veridiana sa mga tauhan. Hindi na tumutol si Selena. Sa likod ng kanyang pananahimik, may bigat na pumipisil sa kanyang puso. Hindi niya alam ang simpleng pagtulong na iyon ang magiging susi ng kanyang mas matinding kapalaran. Isang kapalarang magdadala sa kanya mismo sa loob ng kuta ng mga Argelias. At sa pag-alis ng kanyang bangka, 6 na helicopters ang sabay-sabay na muling umangat. Dala ang ingay ng kapangyarihan at kasakiman. Habang lumalayo si Selena, hindi niya napigilang lumingon. At doon sa gitna ng buhanginan, nakita niya ang titig ni Levi. Isang titig na puno ng pasasalamat, pangungusap at isang lihim na hindi niya pa kayang intindihin. Tahimik ang gabi sa Isla Candelaria. Tanging hampas ng alon at huni ng mga kuliglig ang bumabalot sa paligid. Sa maliit na kubong yari sa pawid, nakaupo si Selena habang nakatitig sa apoy ng gaserang nakapatong sa mesa. Hindi pa rin mawala sa isip niya ang nangyari kanina. Ang insultong natanggap mula sa mismong ina ng lalaking nailigtas niya. Isa ka lang hamak na hampas lupa. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang pandinig ang tinig ni Doña Veridiana. Napayuko siya. Mahigpit na hinawakan ng sariling mga kamay. Hindi niya alam kung tama bang ginawa niyang pagtulong. Dapat ba'y nagbulag-bulaga na lang siya? Kung tutuusin, hindi niya naman obligasyon ng tumulong. Pero sa kabila ng lahat, hindi niya kayang talikuran ng isang taong nalulunod. Naupo siya sa papag at dahan-dahang humiga. Pilit niyang ipinikit ang mga mata. Ngunit bago pa man siya dalawin ng antok, isang malakas na katok sa pinto ang gumulat sa kanya. Agad siyang bumangon. Sino yan? Tanong niya na may kaba. Mga tauhan ng Argelias. Sagot ng isang boses mula sa labas. May dala kaming mensahe para sa'yo. Dahan-dahang binuksan ni Selena ang pinto. Tumambad sa kanya ang 2 lalaking nakaitim na uniforme. Parehong may radyo sa balikat at halatang galing sa mga tauhang bumaba mula sa helicopter kanina. Senyorita Selena, iniimbitahan ka ni Doña Veridiana sa mansyon. Nais kanyang pasalamatan ng personal. May pabuya rin na nakalaan para sa'yo. Formal na sabi naman ng isa. Natigilan si Selena. Hindi niya alam kung dapat ba siyang sumama. Pasasalamat ba talaga ang pakay? O baka insulto lang ulit ang aabutin niya? Kung tatanggi ako, tanong niya na medyo kinakabahan. Nagkatinginan ng 2 lalaki. Hindi ka namin pipilitin. Pero sayang naman. Malaking kabayaran ang inihanda ng Donya. Bihirang pagkakataong ito para sa isang taga-isla. Bahagyang napaisip si Selena. Ang tatay niya ay matagal nang may sakit. At ang kita niya sa pangingisday halos hindi sapat para sa gamot. Kung tatanggapin niya ang alok, baka makatulong iyon sa pamilyang kumupkup sa akin. Ngunit kung hindi,
Mananatili siyang malayo sa gulo ng mga mayayaman. Huminga siya ng malalim. Sige, sasama ako. Nagningning ang mga mata ng mga tauhan. Maghanda ka. Bukas ng umaga, may sasakyan na susundo sa iyo papunta sa mansyon. Kinabukasan, maaga pa lang igising na si Selena. Nakasalansan sa maliit na bayong ang ilan niyang damit at bitbit niya ang rosaryo ng kanyang ina bilang gabay. Hindi siya sanay lumayo sa isla, pero ngayon tila ba wala siyang pagpipilian kundi ang sumugal. Dumating ang isang itim na SUV na may tatak ng Argelias. Pagbukas ng pinto, sinalubong siya ng malamig na hangin ng aircon. Isang bagay na bihira niyang maranasan. Tahimik siyang sumakay at agad na pinaandar ng tsuper ang sasakyan. Habang umaandar, hindi naman maiwasan ni Selena na magmasid sa mga nadaraanan. Malalawak na kalsada, malalaking bahay, at mga taong bihis na bihis. Malayo ito sa simpleng buhay na nakasanayan niya sa isla. Ilang oras ang biyahe hanggang sa makarating sila sa isang malawak na tarangkahan. Doon, unti-unting bumungad ang mansyon ng Argelias. Isang malakastilyong gusali na tila hindi gawang Pilipino. Malalawak na hardin, mga fountain na sumisirit ang tubig, at mga mamahaling sasakyang nakaparada. Napakapit si Selena sa bayong niya. Diyos ko, bulong niya sa sarili. Pagbaba ng sasakyan, sinalubong siya ng ilang katulong. Dinala siya sa isang malawak na bulwagan na may marmol na sahig at chandelier na kumikislap. Para siyang nananaginip. Ngunit bago pa siya tuluyang namangha, bumungad sa kanya si Doña Veridiana. Eleganteng nakaupo sa malaking upuang tila trono. Nakataas ang baba at malamig ang titig. Selena, aniya na formal at matalim ang tono. Ikaw ang nagligtas sa anak ko. Bahagya namang yumuko si Selena. Opo, Doña. Wala pong anuman. Ngumiti naman ang Doña. Ngunit hindi iyon ngiting magiliw. Kung tutuusin, may utang na loob kami sa'yo. Kaya heto. Pumalakpak siya at may lumapit na kasambahay na may dalang sobre. Narito ang kabayaran. Malaking halaga para sa isang katulad mo. Napatitig si Selena sa sobre. Ramdam niya ang bigat ng mga mata ng lahat ng nasa paligid. Naghihintay ng kanyang sagot. Bahagya siyang natigilan. Tatanggapin ba niya ang pera at lumabas na lang? O tapusin ang lahat? O mananatili siya kahit alam niyang delikado ang loob ng mansyon? Sa huli, huminga siya ng malalim. Doña Veridiana, kung nanaisin ninyo, maaari ba ako magtrabaho rito? Hindi ko naman ho kailangan ng pera. Gusto ko lang ho makatulong. Natahimik ang paligid. Ang mga tauhan ay nagkatinginan. Tila nagulat sa desisyon niya. Si Doña Veridiana naman ay bahagyang nakataas ang kilay. Parang sinusuri ang dalaga. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa labi ng Doña. Interesante. Sige, kung yan ang gusto mo, mananatili ka rito bilang katulong. Ngunit tandaan mo, Selena, sa mansyon na to, hindi lahat ng bagay ay kasing ganda ng nakikita mo. Kinilabutan si Selena sa huling sinabi ng ginang. Hindi niya alam kung babala ba iyon o banta. Ngunit alam niya, ang desisyon niyang manatili ay magbabago ng buong buhay niya. Mainit ang sikat ng araw nang sumapit ang hapon sa mansyon ng mga Argelias. Katatapos ng maglinis si Selena ng malawak na terasa, nang biglang marinig niyang malalakas na tunog ng gulong sa graba sa labas. Napalingon siya. Isang mamahaling itim na limousine ang pumarada sa harap ng mansyon. Mabilis na nagsilabasa ng mga tauhan, mga kasambahay at maging ang ilang gwardya upang salubungin ang bisita. Mula sa loob, bumaba ang isang babae na agad na nakatawag pansin sa lahat. Matangkad, malinis, nakasuot ng mamahaling bestida na kulay ivory at kumikislap ang mga alahas. Para siyang reyna na bumaba mula sa entablado. Celestine Rivas, bulong ng isa sa mga katulong. Halos mapatitig sa ganda ang dalaga. Napakurap si Selena.
Hindi man niya kilala ang babae, ramdam niya agad ang matalim na aura nito. Maganda, ngunit parang may nakatagong talim sa likod ng ngiti. Celestine, iha! Masayang sinalubong siya ni Doña Veridiana. Halatang tuwang-tuwa. Mahigpit ang yakap ng ginang sa bagong dating at halatang espesyal ang turing dito. Butit nakarating ka na. Matagal na kitang hinihintay. Magiliw naman ang umiti si Celestine at sumagot. Para po sa inyo, tita. Palagi ako may oras. Lalo na't si Levi ang dahilan ng pagbisita ko. Sa pagbanggit ng pangalan ni Levi, mabilis na bumaba ang binata mula sa itaas na palapag. Nakasuot siya ng simpleng polo at pantalon. Halatang kagagaling lang sa kanyang silid. Bahagya namang kumunot ang kanyang mga noo nang makita si Celestine. Celestine? You're here. Malamig na bati ni Levi. Ngumiti naman si Celestine na puno ng lambing at kumpiyansa. Of course, hindi pwedeng hindi. Lalo na't sinabi sa akin ni tita na kailangan mo raw bantayan. Tumawa naman si Doña Veridiana at muling tinapik ang balikat ni Celestine. Iha, kailangan ko ng isang taong mapagkakatiwalaan sa tabi ni Levi. At syempre, alam mo rin naman ang plano natin. Malapit na ang inyong kasal. Nanlaki ang mga mata ni Selena sa narinig. Kasal? Si Levi at ang babaeng ito? Saglit siyang natigilan, ngunit mabilis na itinago ang kanyang reaksyon at ipinagpatuloy ang pagwawalay sa gilid. Nagmasid mula sa malayo. Hindi na nakapagsalita agad si Levi. Mom, we already talked about this. Mahina niyang tugon, ngunit mabilis siyang pinutol ni Veridiana. Walang diskusyon, Levi. Para sa ikabubuti ng pamilya, para sa negosyo, at para sa kapangyarihan. Ang kasal ninyo ni Celestine ay hindi na mababawi. Habang sinasabi iyon ng Donya, malagkit ang tingin ni Celestine kay Levi. Ngunit nang mapansin niya ang presensya ni Selena sa isang sulok, bahagyang nag-iba ang kanyang ngiti. Mula sa malambing ay naging mapanuksong malamig. Tila ba sinisipat niya ang dalagang hampas lupa na naroon. Makalipas ang ilang sandali, habang abala si Doña Veridiana sa pagpapasok ng mga tauhan upang buhatin ang mga maleta ni Celestine, nilapitan nito si Selena. Ah, ikaw palang bago rito. Malumanay ang tono, ngunit may halong pangmamaliit ang tingin. Ikaw ba yung mangingisdang sinasabi nilang nagligtas kay Levi? Bahagya namang napayuko si Selena. Opo, senyora. Ako po iyon. Ngumiti si Celestine, ngunit hindi iyon ngiting totoo. Matapang ka rin pala. Pero tandaan mo to, ang mga katulad mo, hanggang dito lang sa kusina at sa silid ng mga katulong. Hindi ka nababagay sa tabi ng isang katulad ni Levi. Napakagatlabi si Selena, ngunit pinili niyang manahimik. Hindi siya sanay makipagtalo at ayaw niyang lalong madamay. Samantala, mula sa itaas ng hagdan ay lihim na nagmamasid si Levi. Kitang-kita niya ang palitan ng salita ng dalawa. Ramdam niya ang lamig ng tingin ni Celestine kay Selena at ang tahimik na pagtitiis ng dalagang minsang nagligtas sa kanya. Lumapit si Levi at mahinang tinawag ang pangalan ni Selena. Selena, tapos ka na ba riyan? Pahinga ka na muna. Napatingin si Selena. Bahagyang nagulat sa lambing ng boses ni Levi. Bago pa siya makasagot, mabilis na sumabat si Celestine. Levi, bakit naman ikaw pa ang nagpapahalaga sa isang katulong? Hindi ba't dapat siyang mag-adjust sa'yo? At hindi ikaw sa kanya? Saglit na nagtagpo ang mata ni Levi at Celestine. Ang isa'y puno ng galit na pinipigil. At ang isa namay, ngiting mapanuksong may tinatagong inggit. Because she deserves respect. Madiing sagot ni Levi. Sabay lingon kay Selena. Hindi ko makakalimutan ang ginawa niya. Sa puntong yon, lalo pang sumidhe ang init ng tingin ni Celestine kay Selena. Habang palubog ang araw, nagsimula ang bagong kabanata sa mansyon ng Argelias. Sa unang araw pa lang ng pagdating ni Celestine, dama na ni Selena na mabigat ang buhay na naghihintay sa kanya. Hindi lang siya ang isang simpleng kasambahay ngayon,
Isa na rin siyang target ng galit, inggit at tusong panlilinlang. At sa loob-loob niya ay mahirap man kailangan niyang kayanin dahil alam niyang sa mansyong ito, mas malaki pa ang alon kaysa sa dagat ng Isla Candelaria. Mabilis ang takbo ng araw para kay Selena sa loob ng mansyon ng mga Argelias. Sa bawat sulok sa kanyang nililinis, sa bawat utos sa kanyang tinutupad, palagi siyang may napapansing kakaiba. Hindi ito ordinaryong mansyon ng isang mayamang pamilya. Masyado itong bantay sarado. Masyadong matahimik pero puno ng tensyon. Habang naglalakad siya, dala ang balde at basahan, napansin niya ang dalawang armadong tauhan na nakatayo sa magkabilang dulo ng pasilyo. Hindi lang basta gwardya, may suot silang itim na uniforme, nakamaskara at may hawak na mataas na kalibre ng baril. Grabe, bulong niya sa sarili at bahagyang napaatras. Parang hindi ito bahay. Parang kuta. Sa tuwing napapadaan siya sa malalaking pintuan, may naririnig siyang mga mahihinang usapan. Mga salitang pilit niyang sinusubukang intindihin. Shipment, pasok, banta, presyo. Ngunit bago pa niya lubos na marinig, palaging may isang tauhan na titingin sa kanya ng masama. Dahilan para mabilis siyang lumayo. Kinagabihan, matapos niyang ayusin ang hapagkainan, naglakad siya papunta sa likod bahay para magpahangin. Doon niya nakita ang isang grupo ng lalaking armado. Nagbibilang ng mga kahong nakalagay sa malalaking itim na sasakyan. Nagtago siya sa likod ng puno. Nanginginig habang pinagmamasdan ng bawat galaw nila. Bakit parang hindi naman to simpleng seguridad lang? Tanong niya sa isip. Hindi niya namalayang may paparating na naglalakad sa kanyang likuran. Hindi ka ba natatakot, Selena? Napasigaw siya ng mahina at napatalikod. Si Celestine pala. Nakatayo at nakangiting malamig. Nakasuot ito ng puting bisida. Nakataas ang kilay at para bang kanina pa siyang minamastan. Senyorita Celestine, pautal na sagot ni Selena at agad na tumayo ng maayos. Nagpapahangin lang ako, ngunit hindi siya pinatapos ang dalaga. Alam ko kung anong iniisip mo. Nakikita mo ang mga tauhan, hindi ba? Ang mga barel, ang mga kahon. Lumapit siya ng dahan-dahan. Halos nakadikit na ang labi sa tenga ni Selena. Hindi ito basta seguridad lang. Isa itong pugad ng sindikato. Nanlamig ang buong katawan ni Selena. Anong ibig mo sabihin? Mahina niyang tanong. Ngumiti si Celestine, ngunit halata ang panlilinlang sa mga mata. Simple lang. Ang pamilya Argelias ang pinuno ng pinakamalaking sindikato ng human trafficking sa bansa. Ang mga taong nakikita mo nagbabantay, mga tauhan ng sindikato. Ang mga kahon, hindi yun simpleng kargamento. Bahagyang napaatras si Selena. Nanginginig ang mga kamay. Hindi ho ako naniniwala. Maniwala ka, Selena. Lumapit pa si Celestine, hawak-hawak ang kanyang baba. Pinipilit siyang tumingin ng diretso sa mga mata nito. Kung nais mong mabuhay, lumayo ka na habang may oras ka pa. Kapag natuklasan nilang nakaalam ka, iisa-isahin nilang laman loob mo hanggang sa wala nang matira. Mabilis na bumitaw si Selena at umatras ng tuluyan. Bakit mo po sinasabi to sa akin? Nagbuntong hininga si Celestine. Kunwari, may awa. Ngunit halata ang pagsisinungaling. Dahil ayoko madamay ka. Hindi ka nababagay dito. Isa kang simpleng mangingisda, Selena. Kaya kung ako sa'yo, aalis na ako bago pa huli ang lahat. Tinalikuran siya ni Celestine. Ngunit bago tuluyang umalis, nagsalita pa ito. Isa pa, huwag mong isipin na pwede kang pumasok sa buhay ni Levi. Walang lugar ang isang hampas lupa sa pamilya naming mayaman. Naiwan si Selena na tulala, nanginginig at halos hindi makahinga sa bigat ng mga narinig. Ang akala niya ay ligtas ang mansyon, isang bagong simula para sa kanya. Pero ngayon,
Isa pala itong pugad ng kasamaan. Umupo siya sa malamig na damuhan, niyakap ang sarili, at tulala sa mga kumikislap na ilaw ng mansyon. Diyos ko, saan ba ako napunta? Tama ba itong naging desisyon ko? Kung totoo ang sinabi ni Celestine, paano na ako? Paano si Levi? Habang pinagmamasdan ng madidilim na anino ng mga armadong tauhan, unti-unti niyang naramdaman ang takot na bumabalot sa kanyang kaluluwa. Ngunit sa ilalim ng takot, may umusbong na bagong damdamin. Galit. Galit sa kasinungalingan. Galit sa kasakiman. At galit sa sistemang nagtatago sa likod ng marangyang pangalan ng mga Argelias. Sa gabing iyon, tahimik siyang nanumpa sa sarili. Kailangan ko mag-ingat. Pero hindi sa lahat. Kailangan ko pa rin malaman ang buong katotohanan. Maaga pa lang ay ramdam na ni Selena ang bigat ng kapaligiran sa mansyon. Ang tahimik na paligid ay tila may tinatagong unos. Habang nagliligpit siya ng mga gamit sa kanyang silid, bigla niyang narinig ang malakas na sigaw mula sa kabilang kwarto. Hindi ko na kaya, Mom! Boses iyon ni Levi, puno ng hinanakit at galit. Napatigil naman si Selena, hawak pang damit na dapat ay ipapasok niya sa maleta. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto at idinikit ang tenga roon. Anong pinagsasasabi mo, Levi? Malamig at mariing tinig ni Doña Verediana. Hindi ko na kayang ipagpatuloy ang negosyo natin to. Sagot ni Levi. Bata pa lang ako. Alam ko na kung paano niyo pinatatakbo ang lahat. Human trafficking ang negosyo natin dati. Tao ang ibinibenta ninyo. Mga inosenteng kaluluwang kinakalakal ninyo. Hindi ako bulag. Hindi ako bigi. Nanginginig ang kamay ni Selena sa narinig. Tama ang sinabi ni Celestine kagabi. Sindikato nga ang pamilyang ito. Tumigil ka! Mariing sigaw ni Doña Verediana. Kasunod ang malakas na tunog ng sampal. Napasinghap si Selena. Halos bumagsak sa kinatatayuan. Wala kang karapatan na husgahan ng negosyo na bumuhay sa'yo mula pagkabata. Mariing sambit ng ina. Kung hindi dahil dito, matagal ka na naghihirap. Ang lahat ng yaman, ang lahat ng kapangyarihan, galing lahat sa dugo ng mga taong yan. At ikaw, Levi, bilang panganay na anak, obligasyon mong ipagpatuloy ito. Obligasyon? Halos mapasigaw si Levi, nanginginig ang boses. Hindi ko obligasyon ng magpakasama katulad ninyo. Hindi ko kayang tanggapin na binubuhay niyo ang sarili niyong luho mula sa paghihirap ng iba. Mom, pinapatay niyo ang pagkatao ko. Bigla ulit na may malakas na tunog. Isa na namang sampal. Kung hindi lang takot ang namamayani kay Selena, baka sinugod niya na ang silid para pigilan ang pag-aaway. Ngunit, nananatili siyang nakikinig. Hawak-hawak ang dibdib na halos mabasag sa kabog. Wala kang pagpipilian, Levi. Sigaw ni Doña Verediana. Ikaw ang magmamana ng lahat. At kung hindi mo tatanggapin, tandaan mo ito. Pati ang kapatid mo si Lovie, ipapadanas kong kahirapan. Hindi ako magdadalawang isip na alisin lahat ng proteksyon niya kung ipagpipilitan mo ang kabaliwan mo. Halos mabali ang ngipin ni Levi sa pagkakakuyom ng panga. Huwag mong idadamay si Lovie. Wala siyang kinalaman sa kasamaan mo. Si Lovie ay akin. Baliw ng ina. At ikaw? Wala kang lakas ng loob na kalabanin ako. Anak kita, Levi. Pero tandaan mo, ako ang may hawak ng buhay ninyo. Matapos ang ilang segundong katahimikan, narinig ni Selena ang malalim na paghinga ni Levi. Para bang nilulunok ito lahat ng sakit at galit na hindi niya kayang ilabas. Diyos ko, bulong ni Selena, halos lumuha. Ganito pala kabigat ang pinagdadaanan niya. Hindi niya namalayang tumulo na ang luha sa kanyang pisngi. Nang bumukas ang pinto, mabilis siyang umatras at nagtago sa sulok ng pasilyo. Lumabas si Levi, nakatungo.
Namumulang pisngi at mariing nakapikit na para bang pinipigilan ng sariling sumabog. Ang mga kamay niya ay nakasarado, nanginginig sa sobrang galit. Saglit itong huminto, tumingin sa sahig at saka mabilis na naglakad palayo. Hindi niya namalaya na sa kabilang bahagi ng pasilyo nakasilip si Selena. Levi, mahina niyang sambit na halos pabulong. Gusto niyang lapitan ito, yakapin at sabihin hindi siya nag-iisa. Ngunit nanatili siyang nakatayo. Pinipigil ang sariling makaalam sapagkat alam niyang sa oras na makita siya ni Doña Veridiana, baka siya naman ang pagbalingan ng galit. Kinagabihan, habang nakaupo si Selena sa gilid ng kanyang kama, hindi niya maalis sa isipan ng lahat ng narinig. Ang sigaw ni Levi, ang galit ni Doña Veridiana, at ang banta nito kay Lovie. Sino si Lovie? Tama pala si Celestine. Sindikato nga pala sila. Pero si Levi, ayaw niya na ginagawa ng ina niya. Gusto niyang lumaya. Paano ko siya matutulungan? Humigpit ang hawak niya sa kumot. Ramdam ang bigat sa dibdib. Sa labas ng kanyang bintana, tanaw niya ang madidilim na anino ng mga armadong tauhan na rumoronda. Ang mansyon ay tahimik. Ngunit sa katahimikan na iyon, malinaw ang katotohanang binabalot ng kasamaan ang bawat sulok nito. At sa gitna ng dilim, nararamdaman niya ang parehong takot at determinasyon. Hindi lang pala siya basta napadpad dito. Nakikita niya na ang mga sugat ng isang lalaking pilit na pinipigilan ng sariling pagkawasak sa ilalim ng kapangyarihan ng kanyang ina. At sa kanyang puso, isang pangako ang lumuo. Kung hindi ko siya kayang iligtas ngayon, hahanap ako ng paraan. Hindi ko hahayaang tuluyang lumunin si Levi ng sindikatong ito. Mag-isa si Selena sa maliit na kwartong ipinagkaloob sa kanya sa loob ng mansyon. Mahina ang ilaw ng lamparang de bombilya at ang katahimikan ng gabi ay tila mas lalo pang nagpapabigat sa kanyang dibdib. Nakatukod siya sa gilid ng kama, nakayakap sa sarili habang pinapakinggan ang alon na humahampas mula sa malayo. Kanina lang ay narinig niya ang pagtatalo ni Levi at Doña Veridiana, mga salitang nag-ugat sa dugo, kasakiman at sindikato. Ang mga imaheng nabuo sa isip niya ay parang mga kuko na dumadamba sa kanyang puso. Hindi ako dapat nandito. Hindi ako nababagay sa lugar na to. Bulong niya habang hindi mapigilang tumulo ang mga luha. Napabalikwas siya. May kumatok sa pinto. Sa unay nagduda siya kung bubuksan ba niya. Baka isa na namang tauhan ng Donya ang uutusan siya kahit 10 oras ng gabi. Dahan-dahan siyang tumayo at binuksan ang pinto at doon siya natigilan. Isang dalagang nakatayo. Mga 18 taong gulang ang itsura, ngunit nakayakap sa isang lumang teddy bear na halos punit-punit na. Nakalugay ang buhok nito at ang mga mata ay tila inosente, ngunit may bakas ng lungkot. Hi, mahina nitong bate. Ikaw ang hero ng kuya ko, hindi ba? Hindi agad nakasagot si Selena. Halos mahulog ang kanyang panga sa sinabi ng dalaga. Ako? Hero? Pautal niyang tanong. Tumango ito, tsaka dahan-dahang pumasok sa kwarto na parang bata. Umupo siya sa gilid ng kama ni Selena at inunat ang teddy bear. Ako si Lovie, kapatid ako ni Kuya Levi. Sabi ni Kuya, may babae daw na nagligtas sa kanya mula sa dagat. Ikaw yon, hindi ba? Kapatid, siya pala si Lovie. Ang pinag-uusapan ni Levi at ng Donya kanina. Pinahid ni Selena ang kanyang luha at tumango. Oo. Pero hindi ko naman ginawa yun para tawagin akong hero. Humigpit ang yakap ni Lovie sa kanyang laruan. May ngiting pilit na sumilay sa labi niya. Ngunit, kasunod nito ay bumulwak ang mga salitang parang palahaw. Pwede mo rin ba akong iligtas mula sa pamilyang ito? Nanlamig si Selena. Ang inosenteng tono ng boses ni Lovie ay parang tunog ng batang umiiyak para sa tulong. Ngunit mas lalong nakakapangalyabot
ang kahulugan ng kanyang sinabi. Bakit mo naman nasabi yan? Dahan-dahan na tanong ni Selena. Tumingin si Lovie sa kanya gamit ang matang walang mali siya. Kasi lagi silang nag-aaway, lagi silang sumisigaw, lagi nilang sinasabi na pabigat daw ako. Pero si Kuya lang, siya lang ang nagmamahal sa akin. Kung wala si Kuya, baka matagal na nila akong iniwan. Habang nagsasalita si Lovie, napansin ni Selena ang kilos nito. Bagamat halatang dalaga na, ang paraan ng pagsasalita at pagkilos niya ay tila bata pa lamang, 8 taong gulang. Naalala niya ang binanggit ni Levi. May kondisyon ng kapatid niya na parang hindi lumaking isip kahit tumatanda na ang katawan. Napatitig si Selena, damang pagkahalo ng awa at pagkadurog ng puso. Lovie, mahinahon niyang sabi, huwag kang mag-aalala. Hindi kita pababayaan. Napangiti si Lovie, tsaka biglang niyakap si Selena na parang matagal na siyang kilala. Salamat. Ramdam kong mabait ka. Hindi ka katulad nila. Sa yakap na iyon, naramdaman ni Selena ang bigat ng responsibilidad. Hindi lang pala siya basta napadpad sa mansyon na ito. May isang inosenteng kaluluwa na kailangan niyang protektahan. Pangako. Bulong niya habang nakayakap din kay Lovie. Aalagaan kita. Hindi kita pababayaan kahit anong mangyari. Muling tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Ngunit ngayon, hindi na iyon luha ng takot lamang. May kasamang tapang at determinasyon. Hindi niya alam kung papaano, pero sa oras na yon, ramdam niya na si Lovie ang magiging dahilan upang mas tumatag siya. Hindi lang siya basta mangingisdang napadpad sa loob ng mansyon. Siya na ngayon ang magiging sandalan ng kapatid na Levi. Isang inosenteng bata sa katawan ng isang dalaga. At sa puso niya, alam niyang ito magtutulak sa kanya upang labanan pa ang kasamaan ng pamilyang Argelias. Tahimik ang paligid ng mansyon kinagabihan. Ngunit ramdam ni Selena ang kakaibang tensyon sa paligid. Mas marami ang armadong tauhan na paikot-ikot sa bakuran. Mas malakas ang bulungan at ang mga sasakyang nakapark ay pawang tinted na van. Habang pinapanood niya si Lovie na mahimbing na natutulog, hindi niya maiwasang kabahan. Biglang kumatok si Levi sa kanyang silid. Pagbukas niya ng pinto, doon niya nakita ang seryosong mukha nito. Selena, salamat sa ginawa mo kay Lovie. Mahina at totoo ang tinig ni Levi. Wala kang ideya kung gaano kalaking bagay na may isang taong nagmamalasakit sa kapatid ko. Hindi naman alam na Selena ang isasagot. Tinitigan lamang niya ang mga mata ni Levi at doon niya nakita ang sakit at pagkabalisa. Para bang matagal na itong nakakulong sa mundong punong-puno ng kasamaan at si Selena lang ang nagbigay ng liwanag. Ngumiti siya ng banayad. Hindi ko kayang pabayaan si Lovie o kahit sino mang inosente. Tumango si Levi. Napalapit ang loob niya kay Selena at ramdam naman iyon ng dalaga. Ngunit sa malayo, may matang nanilisik na nakamasid, si Celestine. Nakasandal ito sa pasilyo, pinipigilan ng sariling pagsiselos. Selena na naman. Lahat ng atensyon ni Levi napupunta sa kanya. Hindi ako papayag na maaagawan ng isang babaeng hampas lupa. Bulong niya sa sarili, kumakapit sa braso para lamang mapigil ang galit. Makalipas ang ilang oras, nagsimula ng kilos ng sindikato. Pinatawag ng Donya ang kanyang mga tauhan. Sa isang warehouse na nakatago sa loob ng lupain ng Argelias, inihanda ang operasyon. Sa loob naroon ang mga batang biktima. Nakapila sila, nanginginig at may piring ang ilan. Naroon din ang ilang lalaking nakaitim na uniforme. Hawak ang mga bata na parang mga sako lamang. Siguraduhin ninyong walang makakakita. Sa loob ng 30 minuto, dapat nasa ere ng mga helicopters kasamang kargamento. Mariing utos si Doña Veridiana habang naninigarilyo at malamig ang titig. Hindi sinasadyang naroon din si Selena. Pinilit na sumilip sa likod ng mga kahon
Halos mabaliktad ang sikmura niya sa nakita. Mga bata, Diyos ko, mga inosente, at gagawin na lang. Hindi niya na tinapos sa isip ang karumal-dumal na plano. Habang pinagmamasan niya ang eksena, narinig niya ang mahina ngunit matalim na bulungan ng isang tauhan. Siguraduhin mong ibabalik sa Black Hospital ang mga kargamento bago mag-umaga. May malaking kliyente na naghihintay. Nanlaki ang mga mata ni Selena. Black Hospital? Laman loob. Lalong lumubog ang kanyang sikmura. Ngunit bago pa man tuluyang maisakay ang mga bata sa helicopters, bigla na lang umalingaw-ngaw ang malakas na wangwang mula sa labas. Pulis! Walang kikilos! Nagkagulo ang lahat. Ang mga tauhan ni Donya ay nagsitakbuhan, hawak ang mga armas. Nagsimula ang putukan. Nagliparan ng bala sa hangin. Ang mga bata ay nagsisigawan. Nagtatago sa likod ng mga kahon. Mga inutil! Ayusin niyo to! Sigaw ni Doña Veridiana habang galit na galit at itinapon ang hawak na sigarilyo. Naroon naman si Levitt gulat na gulat. Hindi siya makapaniwala. Ang mga helicopters na handa na sanang umangat ay biglang umatras. Hindi makalipad dahil sa presensya ng mga pulis na pumalibot sa lugar. Imposible! Paano nila nalaman? Sigaw ng isa sa mga tauhan. Habang tumatakbo si Selena, nakita niya ang takot sa mga mata ni Lovie na nagising sa gulo. Agad niya itong niyakap at tinago sa ilalim ng mesa. Huwag kang matakot, Lovie. Huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Putukan, sigawan, takbuhan. Para itong impyerno sa loob ng compound. Sa unang pagkakataon, bumagsak ang pangalan ng Argelias. Hindi nakalipad ang kanilang helicopters, hindi na ilabas ang mga bata, at maraming tauhan ang nahuli ng mga pulis. Bagamat nakataka si Doña Veretiana sa likod na lagusan ng warehouse, kitang-kita sa kanyang mukha ang matinding galit at pagkabiko. Isang beses lang to. Mariin niyang wika habang sumasakay sa kanyang itim na SUV. Pero babawi tayo. At sisiguraduhin ko may magbabayad sa lahat ng ito. Sa kabilang banda si Selena, bagamat nanginginig sa takot ay ramdam ang kakaibang gaan sa dibdib. Nakita niyang hindi natuloy ang massacre ng inosenteng mga bata. Ngunit alam niyang hindi rin dito nagtatapos ang laban. At si Levi, sa gitna ng kaguluhan, ay tumitig kay Selena at Lovie na magkayakap. Doon niya napagtanto na mas lumalapit ang puso niya sa babaeng pilit na lumalaban sa kadiliman ng kanyang pamilya. Sa isang madilim na silid ng mansyon, nagtipon ang pamilya Argelias. Ang mahabang mesa ay puno ng mga dokumento, baril at salapi na nakalapag pa. Parang walang halaga. Ngunit ang pinakamahalaga, ang galit na umiikot sa paligid. Nakatayo si Doña Verediana sa unahan, hawak ang baso ng alak habang nanginginig ang kanyang kamay. Halos mabasag ang baso sa tindi ng pagkakakuyom niya rito. Hindi ko matanggap. Malakas niyang sigaw. Tumalbog ang tinig sa apat na sulok ng kwarto. Isang operasyon na pinaghirapan natin. Isang gabi lang. Wala. Lugi. Talo. Kahihiyan. Tahimik ang lahat ng tauhan. Walang gustong sumagot. Kahit si Celestine na karaniwang malakas ang loob ay nakayuko muna. Ngunit sa kanyang labi, may mabangis na ngiting pilit niyang pinipigil. Humigop ng alak ang Donya, tsaka binagsak ang baso sa mesa. May nagtraidor, bulalas niya. At hindi ako titikil hanggat hindi ko nalalaman kung sino. Doon na nagsalita si Celestine. Tiningnan niya si Selena na nakaupo sa gilid. Tahimik, pilit na tinatago ang kaba. Dahan-dahan tumayo si Celestine. Tinutok ang kanyang daliri kay Selena. Siya, tita. Si Selena ang dahilan kung bakit alam ng pulis ang operasyon. Kanina ko pa napapansin na palihim siyang gumagala. Nakikinig kung saan-saan. Malamang siyang nagbigay ng impormasyon. Nanlaki ang mga mata ni Selena. Ano? Hindi totoo yun. Nanginginig niyang sagot. Wala akong kinalaman sa mga nangyari. Ni hindi ko nga alam ang lahat ng pinaplano ninyo.
Ngunit parang wala nang saysay ang kanyang pagtutol. Napatitig si Doña Veridiana sa kanya. Malamig, parang ahas na handa nang sumakmal. Hindi ako tanga, Selina. Madiin ang boses ng Donya. Mula nang dumating ka rito, sunod-sunod na ang malas. At ngayong may nasirang operasyon, ikaw lang ang nag-iibang peraso sa larong ito. Hinugot ng Donya ang kanyang barel. Isang Glock. Kumikislap sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Itinutok niya ito kay Selina na halos hindi na makagalaw sa kinatatayuan niya. Wala nang paliwanagan. Tatapusin na kita ngayon. Mom, wag! Malakas na sigaw ni Levi mula sa kabilang dulo ng mesa. Ngunit huli na. Pumiglas ang daliri ng Donya sa gatilyo. Isang malakas na putok ang malingaw-ngaw. Ngunit bago pa man tumama ang bala kay Selina, isang figura ang biglang humarang. Kuya Levi! Sigaw ni Lovie. Nanlaki ang mata ni Selina. Halos mabasag ang kanyang mundo. Sa harap niya, bumagsak si Levi. Duguan, nasalo ang bala na para sana sa kanya. Ang puting kamiseta nito ay mabilis na nilamon ng pulang dugo. Kuya! Sigaw ni Lovie. Agad na tumakbo patungo kay Levi habang humahagulhol. Nabitiwan ng Donya ang barel, nanginginig, nakatingin sa anak na nakahandusay. Ako mismo. Halos hindi makapaniwala ang Donya. Namutla ang mukha. Ako ang nakabarel sa sarili kong anak. Napaluhod si Selina. Inalalayan si Levi na halos mawala ng malay. Levi, huwag kang magsasalita. Tutulungan kita. Nanginginig ang kanyang tinig. Pinipisil ang sugat upang mapigilan ang pag-agos ng dugo. Humihingal si Levi. Pinipilit lumite kahit labis na nahihirapan. Selina, salamat. Ligtas ka. Ngunit bago pa man makapagsalita pa, pumikit siya at nawala ng malay. Sa paligid nagkagulo. Si Lovie iyak na iyak, niyayakap ang kuya niya. Si Celestine naman ay bahagyang nakangiti. Pinipilit itago ang kasiyahang dulot ng gulo na siya mismo ang nag-umpisa. Habang si Doña Veridiana ay nananatiling nakatulala, hawak ang kanyang kamay na tila ba hindi makapaniwala sa kanyang nagawa. Sa isang iglap, naglaho ang lahat ng ingay sa paligid ni Selina. Ang naririnig niya na lamang ay ang malakas sa pagtibok ng kanyang puso at ang mahinang paghingal ni Levi na nakahandusay sa malamig na sahig. Levi! Bulong niya na nanginginig ang tinig habang dumadaloy ang dugo mula sa sugat ng binata. Levi, anak ko! Sigaw ni Doña Veridiana, halos mabaliw sa nakita. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit niyang iniaabot ang sugatang anak. Para siyang isang matandang nawalan ng lakas. Ngayon lang natanggal ang maskara ng kanyang katigasan. Ngunit hindi kumilos si Selina. Nakatulala siya. Halos hindi makapaniwala na ang lalaking minsan ay tinulungan niyang mabuhay sa dagat, ngayon ay nagbuwis ng buhay para sa kanya. Ako dapat ang tinamaan. Bakit siya pa? Ambulansya! Tumawag kayo ng ambulansya ngayon din! Sigaw ni Celestine. Ngunit halata sa tinig ang taranta kesa tunay na pag-aalala. Nagmamadaling tumakbo ang mga tauhan palabas sa kwarto upang humingi ng tulong. Samantala si Lovie ay nakaluhod sa tabi ng kanyang kuya. Yakap-yakap ang braso nito habang humahagulkol. Kuya, huwag mo kong iiwan. Hindi ako sanay na wala ka. Lumuhod si Selina sa kabilang panig. Agad na pinisil ang sugat upang pigilan ang patuloy na pag-agos ng dugo. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit pinili niyang maging matatag. Levi, makinig ka. Hindi ka pwedeng sumuko. Hindi ganito matatapos to. Bahagyang iminulat ni Levi ang kanyang mga mata. Kahit nangihina, pinilit niyang umiti. Selina, huwag kang umalis. Bantayan mo si Lovie. Muling pumatak ang luha ni Selina. Dumaloy sa pisngi niya. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang lakas. Pero pinangako niya sa sarili na hindi niya hahayaang matapos ang lahat dito. Hindi ka mawawala, Levi.
Lalaban ka. Mariin niyang sambit para bang siya mismo ang kumakapit para sa kanilang dalawa. Nagkakagulo sa paligid. Ang mga tauhan ng Donya ay hindi malaman ang uunahin. Ang ilan ay nag-aaway kung sino ang may kasalanan kung bakit humantong sa ganito. Si Doña Veridiana naman, nakaluhod, hawak ang kanyang ulo. Anak ko, ako mismo nakabaril sa kanya. Paulit-ulit niyang bulong, parang silang plaka. Wala nang tapang, wala nang yabang. Isang inang natatakot na mawala ng anak ang nakikita ngayon ni Selena. Ngunit sa kabila nito, hindi nagkamali ang kanyang mga mata. Si Celestine ay nakamasid sa kanila mula sa likod. Pilit tinatago ang ngiti. Para bang may kakaibang tuwa siyang naramdaman sa pagdurugong nagaganap. Ikaw palang tunay na traitor. Naisip na Selena, ngunit hindi niya na inuna ang pagbubunyag. Ang mahalaga ngayon ay maisalba si Levi. Maya-maya ay dumating ang mga tauhan na may dalang stretcher. Maingat nilang isinakay si Levi, ngunit patuloy ang pag-agos ng dugo. Bawat segundo ay parang oras sa pinapasa ni Selena sa kanyang balikat. Sumabay siya, hawak pa rin ang kamay ng binata. Sa bawat hakbang palabas ang mansyon, ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Selena, mahina na muling sambit ni Levi, halos hindi na marinig. Kung sakali man, tandaan mo, hindi ako nagsisisi. Nanginginig lalo ang puso ni Selena. Hindi ka mawawala. Hindi pwedeng. Habang isinasakay si Levi sa ambulansya, natanaw ni Selena ang madilim na mukha ni Doña Veridiana. Walang ibang laman ang kanyang mga mata, kundi gulat at matinding pagsisisi. Ngunit higit sa lahat, nakita niyang pagkabasag ng isang babaeng noon ay parang diyosa ng kasamaan. At sa gitna ng lahat ng kaguluhan, tumibay ang paninindigan ni Selena. Kung paano siyang iniligtas ni Levi, ganoon din niya pinaglaban ang kanyang buhay. At ang buhay ni Levi laban sa pamilyang Orgelias. Sa malamig na pasilyo ng ospital, ang bawat segundo ay tila isang oras na lumilipas. Tahimik na nakaupo si Selena sa isang sulok. Mahigpit na nakapulupot ang mga daliri sa laylayan ng kanyang damit. Sa loob ng operating room nakapaglaban pa si Levi para sa kanyang buhay. Sa bawat tunog ng orasan, ramdam niya ang panginginig ng kanyang dibdib. Takot, pagkabalisa, at walang katiyakan. Ngunit hindi lahat ay nananahimik. Sa kabilang panig ng hallway, halos sumabog sa galit si Celestine. Namumula ang kanyang mga pisngi, nagliliyab ang mga mata. Hindi niya mapigilang itutok ang lahat ng sisi kay Selena. Kasalanan mo lahat ng to, Selena. Singhal niya at halos mabasag ang boses sa lakas. Kung hindi ka dumating, hindi manganganib si Levi. Ikaw ang malas. Ikaw ang nagdala ng kapahamakan dito. Napatigil ang mga tao sa paligid. Ang ilang nurse at bantay ay nagtitinginan. Pilit na nagpipigil ng kanilang sarili para hindi makaalam. Napayoko si Selena. Pigil ang luha. Gusto niyang sumagot pero parang wala siyang lakas. Sa isip niya baka nga totoo ang sinabi ni Celestine. Kung hindi siya dumating, baka hindi nasugatan si Levi. Ngunit bago pa man lumala ang eksena, isang mababang boses ang umalingaw-ngaw. Tama na, Celestine. Mula sa isang upuan tumayo si Damian Valerio, ang abogadong matagal ng kaibigan ni Levi at pinagkakatiwalaan ng pamilya. Maayos ang suot na Amerikana, ngunit malamig ang titig ng kanyang mga mata. Lumapit siya kay Celestine, itinapat ang kanyang mukha at marahang bumulong. Ngunit dama ang bigat ng banta. Huwag kang maingay kung ayaw mong mapista ang sekreto ng pamilyang to. Nanlaki ang mga mata ni Celestine. Para bang biglang natuyot ang kanyang lalamunan. Napaatras siya. Pilit na iniiwas ang tingin kay Damian. Alam niyang hindi basta-bastang banta iyon. May laban, may tunay na panganib. Kaya kahit nanginginig pa sa galit, pinili niyang manahimik. Ngunit hindi lahat ay nakapigil ng damdamin. Si Doña Veridiana mismo ay hindi kinaya ang tensyon na namumuo sa kanyang dibdib.
Galit na galit siyang lumapit kay Selena. Nakatayo itong matamlay at tila walang laban. Isang malakas na unang sampal. Umalingaw-ngaw ang buong pasilyo. Napapikit si Selena. Halos sumilapon ang mukha niya sa lakas ng hampas. Ikaw ang salot. Sigaw ni Donya. Nanginginig ang kamay. Simula nang dumating ka, nagkagulo ng buhay namin. Ikaw ang malas. Ikaw ang nagdala ng kamatayan dito. Naiyak si Selena. Hindi dahil sa sakit ng sampal, kundi dahil sa bigat ng mga salitang binitiwan ng ina ni Levi. Tumulo ang kanyang luha. Dahan-dahang gumuhit sa kanyang pisngi. Sumunod pa ang ikalawang sampal. Ngunit bago pa man tuluyang dumikit ang palad ng Donya sa kanyang mukha, isang kamay ang humarang. Malakas at matatag na tinigil ang galit na iyon. Wala kang karapatang saktan ng anak ko. Isang malamig na tinig, ngunit puno ng bigat ng nakaraan. Ang lahat ay natigilan. Dahan-dahang lumingon ang lahat sa pinanggalingan ng tinig. At doon mula sa dulo ng pasilyo, lumitaw si Apollonia, ang ina ni Selena. Matagal na siyang nakatago sa dilim. Ngunit ngayong gabi, hindi na siya magtatago. Nakatindig siya ng diretsyo. Matalim ang titig at mahigpit ang pagkakahawak sa kamay ng Donya. Tahimik ang paligid. Wala ni isa mang kumilos sa nagsalita. Tanging tibok ng puso at malalim na hininga ng bawat isa ang naririnig. Si Selena nanlaki ang mga mata. Hindi niya inakalang susulpot doon ang kanyang ina. Hindi niya alam kung ano ang susunod, pero batid niyang mula sa sandaling iyon, magbabago na ang lahat. Wala kang karapatang saktan ng anak ko. Mataas, malinaw, at puno ng galit ang tinig na Apollonia. Napatigil si Doña Veridiana sa tangkang pagsampal. Natigilan ng lahat ng nasa pasilyo ng ospital. Hawak-hawak ni Apollonia ang kamay ng Doña. Mahigpit at matatag na para bang isang bakal na hindi mababali. Lumingon ang mga mata ng lahat sa kanya. Si Selena nanlaki ang mga mata. Hindi makapaniwala. Ang kanyang ina, ang babaeng matagal niya nang kinikilalang malayo at palaging malamig, ay nakatayo ngayon sa harap niya. Handang ipagtanggol siya mula sa kamay ng pinakamakapangyarihang babae sa kanilang mundo. Baka nakakalimutan mo, Veridiana. Mariing dagdag ni Apollonia. Kung sino ang tagapagligtas sa anak mo ang naghihingalo ngayon. Kung hindi dahil kay Selena, baka bangkay na ang tinitingnan mo ngayon. Napasapo si Doña Veridiana sa dibdib. Namumula ang mukha sa galit, ngunit sabay na nanginig ang mga kamay. Hindi siya agad makapagsalita. Ang kanyang mga tauhan ay nagkatinginan. Hindi alam kung sisingit ba sila o mananatiling nakatayo. Si Damian ay nananatili lamang sa isang tabi, nakapikit at nakikinig, habang si Celestine ay napalunok, pinipigilan ng sarili na magsalitang muli. Ang katahimikan ay biglang naputol. Sa tunog ng mga gulong ng kama, bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas ang doktor kasama ang ilang nurse. Itinulak nila ang kama kung saan nakahiga si Levi, payat at paputla. Ngunit nakaligtas. May nakasaksak na swero sa kanyang braso at ang mukha niya ay natatakpan pa ng oxygen mask. Ligtas ang pasyente, sabi ng doktor, seryoso ngunit mahinahon ng tinig. Kailangan niya lang ng mahabang pahinga. Iwasan ninyo ang stress at siguraduhin ninyong tahimik ang paligid. Bawal siyang mabigla o masaktan. Para bang huminga ng maluwag ang lahat, si Selena ay napaiyak. Nang makita si Levi, buhay at lumalaban. Gusto niyang lapitan at hawakan ng kamay. Ngunit natigilan siya sa presensya ng kanyang ina at ng Donya. Ililipat namin siya sa VIP room, dagdag ng doktor. Doon mas mababantayan ang kanyang kalagayan. Agad na sumunod ang mga nurse. Itinulak ang kama ni Levi papunta sa elevator. Nagsiksika ng lahat na sumabay. Sa loob ng ilang hakbang,
Muling sumiklab ang tensyon. Magkatabi sina Apollonia at Doña Veridiana habang naglalakad. Wala ni isa sa kanila ang nagbitaw ng salita. Ngunit mababasa sa kanilang mga mata ang matagal ng alitan. Parang dalawang leon ang nagbabantay sa teritoryo. Bawat isa ay may handang umatake anumang sandali. Habang nasa likuran, hawak na si Lina ang kamay ng kanyang ina. Ina, mahina niyang bulong. Bakit ka nandito? Dahil hindi kita hahayaang ganyanin ng kahit sino. Sagot ni Apollonia, hindi mo lang lumingon. Matigas ang boses, walang halong pag-aalinlangan. Sa gilid naman si Doña Veridiana ay halos sumabog sa galit. Walang karapatan ng babaeng to na pangaralan ako. Bulong niya sa sarili. Kung hindi lang dahil sa ospital na to, baka. Ngunit pinutuloy yon ang tingin ni Damian. Malamig, nakakatagos sa para bang pinapaalala sa kanya na may mata sa paligid. Napilitan ng Donya na manahimik, ngunit hindi ang apoy sa kanyang dibdib. Pagdating nila sa VIP room, mabilis na inayos ang mga nurse ang lahat. Inilipat si Levi sa kama. Kinabit ang mga makina para masubaybayan ang kanyang tibok at paghinga. Ang silete malinis. May puting kortina at amoy antiseptic na kumakapit sa hangin. Habang umaayos ang lahat, nananatili ang dalawang ina sa magkabilang panig ng silid. Si Selena ay nakatayo sa gitna. Parang naiipit sa dalawang mundo. Ang kanyang ina na puno ng sugat ng nakaraan at ang Donya na siyang ugat ng lahat ng sakit na iyon. Tahimik, ngunit ramdam ang matinding tensyon. Isang malamig na katahimikan na mas malakas pa kesa sa kahit anong sigaw. Sa puntong yon, alam na ni Selena, magsisimula na ang mas malalim na laban. Hindi na lang ito laban para sa buhay ni Levi, kundi laban ng dalawang ina. Ang isa'y nagpalaki sa kasamaan at ang isa'y nakaligtas mula rito. Ngunit dala ng sugat ng kanyang nakaraan at siya, si Selena, ay nasa gitna ng lahat. Tahimik ang loob ng VIP room. Ang tunog lamang ng makina na sumusukat sa tibok ng puso at paghinga ni Levi ang bumabasag sa katahimikan. Nakaupo si Selena sa tabi ng kama, hawak ang malamig na kamay ng binata. Paminsan-minsan ay pinupunasan niya ang pawis sa noo, gamit ang basang bimpo. Levi, mahina niyang bulong. Lumaban ka. Hindi mo pwedeng iwan ang laban na to. Bawat hinga ni Levi ay parang tinik sa dibdib ni Selena. Sa bawat mahinang ugong ng makina, umaagos ang luha niya. Hindi niya namamalayan, nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahaplos ang kamay ng binata. Parang takot siya kapag bumitaw siya. Tuluyan ang mawawala si Levi. Mula sa bintana, sinisikatan sila ng malamlam na liwanag ng buwan. Ang VIP room ay para bang naging maliit na mundo na lang dalawa. Isang mundo na tanging katahimikan at pangako ang bumabalot. Biglang bumukas ang pinto, pumasok si Apollonia. Malamig ang tingin, matalim ang bawat hakbang. Napatayo agad si Selena. Ina, mahina niyang bate. Napatigil si Apollonia sa tabi ng kama. Sinipat ang anak niyang nakahandusay. Saglit niyang tiningnan si Levi, tsaka binalik ang tingin kay Selena. Napansin niya kung paanong kumikislap ang mata ng anak habang nakatingin sa binata. Hindi siyang iniisip natin. Biglang sabi ni Selena na halos pabulong. Ina, iniligtas niya ako. Sinalo niyang bala para sa akin. Hindi siya katulad ng mga kapamilya niya. Nagbago ang anyo ng mukha ni Apollonia. Mula sa malamig, naging puno ng galit. Walang sabi-sabi, bigla niyang sinampal sa Selena. Nanlaki ang mga mata ni Selena. Natigilan at napaatras bahagya. Ngunit bago pa siya makapagsalita, hinatak siya ni Apollonia papasok sa banyo ng VIP room. Mabilis ang naging kilos. Mahigpit ang pagkakahawak. Parang takot na baka may makarinig sa kanilang pinag-uusapan. Ina, nasasaktan mo ako. Iyak ni Selena na pilit na kumakawala.
mas masasaktan ka kapag lumihis ka sa plano natin. Mariing sigaw ni Apollonia at isinandal si Selena sa malamig na tiles ng banyo. Nanlaki ang mga mata ni Selena, hindi makapaniwala. Plano? Ano pa talagang totoo? Hindi sumagot si Apollonia. Sa halip ay bigla niyang hinila pababa ang neckline ng suot na damit ni Selena. Bumungad ang mahabang peklat sa kanyang tagiliran. Mahaba, tuwid, at halatang tanda ng matinding operasyon. Tingnan mo, bulong ni Apollonia, nanginginig ang boses. Puno ng hinanakit. Yan ang paalala ng impyernong buhay ng pamilyang to. Huwag mong kalimutan kung sinong may gawa niyan. Napatitig si Selena sa sariling peklat. Parang muling bumalik ang lahat ng sakit ng nakaraan. Ang kirot ng sugat, ang lamig ng operating table, at ang pakiramdam na parang isa lang siyang bagay na pwedeng gamitin. Nagsimulang bumagsak ang luha sa kanyang pisngi. Pero ina, humihikbi siya, pilit na nilakasan ang loob. Hindi naman si Levin gumawa nito eh. Hindi naman siyang may kasalanan sa lahat. Huwag kang magpalinlang. Singhal ni Apollonia. Lahat sila ay iisa. Walang mabuti sa lahing yan. Kahit ano pang gawin niya, isa pa rin siyang Arguelles. Humigpit ang hawak ni Apollonia sa balikat ng anak. Nanginginig siya, hindi lamang sa galit, kundi pati sa takot na baka mawala ang kontrol. Ngunit si Selena, sa unang pagkakataon, ay hindi na tumalikod. Kahit nangingilid ang luha, buong tapang siyang tumitig sa kanyang ina. Ina, nakita akong totoo. Kung siya ang kaaway, bakit niya ako iniligtas? Kung siya man ay Arguelles, siya lang nagpakita sa akin ng tunay na sakripisyo. Napaatras si Apollonia, natigilan sa sinabi ng anak. Sa loob ng ilang segundo, parang nabasag ang kanyang malamig na anyo. Ngunit mabilis siyang nagbawi. Tumalikod at pinunasan ng sariling luha na pilit niyang itinanggi. Hindi pa tapos ang laban, Selena. Mahina ngunit mariing wika ni Apollonia. Huwag mo hahayaang pabagsakin tayo ng isang kahinaan. Iniwan niya ang anak sa loob ng banyo. Nakatayo at nanginginig. Hawak-hawak ang sarili niyang dibdib kung saan nakaukit ang sugat ng kaniyang nakaraan. Habang bumalik si Apollonia sa silid at tumayo sa tabi ng pinto, si Selena naman ay nakasandal sa malamig na pader ng banyo. Ramdam niya ang bigat ng mundo. Ang paghahati ng kanyang puso sa pagitan ng plano ng kanyang ina at ng damdaming hindi niya kayang itanggi para kay Levi. Sa mga sandaling yon, alam ni Selena na darating ang panahon na kailangan niyang pumili. Nanatiling tahimik ang paligid ng VIP room. Sa labas, tuloy-tuloy ang paglalakad ng mga nurse at bantay. Pero sa loob ng banyo, kung saan nakaharap si Selena at Apollonia, bumibigat ang bawat segundo. Nakayuko si Selena, hawak ang damit na bahagyang ibinaba ni Apollonia upang ipakita ang peklat. Nanginginig ang kanyang mga labi, hindi makapagsalita. Ngunit biglang sa isang iglap, hinubad ni Apollonia ang sariling blusa. Tumambad ang mahaba at halos kaparehong peklat na dumaraan mula kaliwang tagiliran hanggang tiyan. Natigilan si Selena, napaatras at napasapo sa bibig. Ina, mariing tumitig si Apollonia, hawak ang sariling peklat. Oo, Selena, hindi lang ikaw ang biktima. Ako rin. Nag-iba ang ihip ng hangin sa pagitan nila. Ang dating galit na bumabalot kay Apollonia ay napalitan ng sakit na mas malalim pa sa lahat. Isang sugat na hindi na gumaling kahit kailan. Ang pamilyang Arguelles. Mariing wika ni Apollonia. Punong-puno ng hinanakit. Silang sumira ng buhay natin. Silang dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng mga peklat na ito. Silang pumatay sa tunay kong anak. Nang marinig iyon ay parang sumabog ang tenga ni Selena. Anong ibig mong sabihin? Ako ba? Hindi mo tunay na anak?
Humugot ng malalim na hininga si Apollonia. Umupo siya sa malalim na tiles at doon nagsimulang buksan ang kasaysayan na matagal niya nang ikinubli. Noong gabing yon, nagsimula siya. Mabigat ang tinig. Isa ako sa mga dilukot ng sindikato. Buntis ako noon. At pinilit nila akong sumailalim sa operasyon. Kinuha nilang laman loob ng iba. At halos ako nang sumunod. Pero bago ako matapos, nagkaroon ng kaguluhan. Nasunog ang gusali. Umagos ang luha ni Apollonia habang nagpatuloy. Kasama ako sa mga nakatakas. At sa apoy na yon, naiwan ang aking sanggol. Ang tunay kong anak. Hindi ko siya nailigtas noon. Doon ko rin nakita ang isang batang babae na kagagaling lang din sa operasyon. Halos wala ka ng malay. At doon ko naisip, baka ikaw na ang sagot. Ikaw ang iniwan sa akin ng kapalaran. Hindi naman makapaniwala si Selena. Para bang binuhusan siya ng malamig na tubig. Ibig sabihin, hindi ako ang anak mo. Hindi sa dugo. Sagot naman ni Apollonia, nanginginig ang boses. Pero ikaw ang anak na ibinigay sa akin ng pagkakataon. Ikaw ang naging rason kung bakit ako patuloy na lumalaban. Ngunit tumigil siya at pinunasan ng luha at tumindig. Hindi nagbago ang aking sumpa. Hindi nagbago ang aking pangako. Ipaghihiganti ko ang anak ko at gagamitin ko ang lahat ng meron ako. Kahit ikaw. Napaluhod si Selena, hawak ang dibdib. Hindi malaman kung anong mararamdaman. Magkahalong sakit, takot, at awa ang umapaw sa kanyang puso. Ina, umiyak niyang sambit. Hindi ko kayang maging sandata. Tao ako, hindi bala. At si Levi, hindi siya tulad ng inaakala mo. Ngunit tila bingi si Apollonia sa pakiusap ng anak. Mahigpit ang kanyang mga mata, matalim ang kanyang tinig. Kung hindi ikaw ang gagamitin ko, sino? Isa kang buhay na patunay ng kasamaan ng Argelias. Kapag nalaman ng mundo ang sugat na iniwan nila sa atin, guguho ang kanilang imperyo. At ikaw, ang magsisilbing apoy na magsisindi sa pagbagsak nila. Napayuko si Selena. Bumagsak ang mga luha sa sahig ng banyo. Ang bigat ng katotohanan ay tila hindi niya kayang buhatin. Hindi siya tunay na anak ni Apollonia. Siya ay isang biktima. Isang kaluluwang tinapon ng kapalaran at pinulot ng isang ina na puno ng hinanakit. Ngunit kasabay ng sakit ay ang pag-usbong ng bagong tanong sa kanyang isip. Kung hindi niya kayang sundin ang plano ng ina, paano niya ililigtas ang sarili? Si Levi at si Lovie. Mula sa nakakapangilabot na gulong ito. Sa labas ng banyo, naririnig ang mahinang ugong ng makina sa kama ni Levi. Parang paalala na may buhay na nakasalalay. Na sa bawat desisyon ni Selena, mayroong puso na nasasaktan. At mayroong kinabukasan na maaaring mawala. Tumayo si Apollonia, ibinalik ang damit, at huminga ng malalim. Hindi mo kailangan akong intindihin ngayon, Selena. Pero tandaan mo to. Hindi tayo titigil hanggang hindi lumuluhod ang mga pamilyang Argelias. Kahit ikaw pa mismo humarang sa akin, hindi ko uurungan ang sumpa ko. Iniwan niya si Selena sa loob ng banyo. Nanginginig, hawak-hawak ang sariling peklat na ngayon ay tila mas mabigat na kesa dati. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Selena na hindi lamang pamilya Argelias ang kanyang kalaban, kundi pati ang sariling ina. Tahimik si Selena sa loob ng VIP room. Nakaupo siya sa tabi ng kama ni Levi. Pinagmamasdan ng bawat hinga ng binata. Ang mukha nitong maputla, ngunit payapa. Ang dibdib na mabagal na umangat at bumaba. Sa bawat segundo, parang mas lalong lumalalim ang kaniyang pagkakatali dito.
Ngunit habang nakatitig siya, muling bumalik sa isip ang lahat ng sinabi ni Apollonia. At unti-unti, parang pelikula na umiikot sa kanyang alaala ang simula ng lahat. Noong unang gabi bago siya nagpunta sa laot, malinaw pa rin kay Selena ang bawat detalye. Makinig ka, Selena. Malamig ang tinig ni Apollonia habang sila'y nakaupo sa isang kubong malapit sa dalampasigan. Ang lahat ng ito ay hindi tsamba. Hindi aksidente. Ang lahat ay planado. Napatingin si Selena sa kanyang ina. Plano? Anong ibig mong sabihin, ina? Isang mapait na ngiti ang lumabas sa labi ni Apollonia. Sa kanyang kamay, hawak-hawak niyang maliit na parte ng makina. Isang piyesang kritikal sa motorjet na Levi. Ito ang magtitiyak na titirik ang sinasakyan niya sa gitna ng dagat. Napata si Selena. Sabotahe? Pero bakit naman sa ganong paraan? Dahil doon magsisimula ang lahat. Sagot ni Apollonia. Mariin ang mga mata. Kapag tumirik ang jet niya, doon ka papasok. Ikaw ang magiging tagapagligtas niya. Magpapanggap kang simpleng mangingisda. Sa una, para kang isang hamak na dalaga. Pero sa oras na masakit mo siya, titibay ang koneksyon ninyo. At kapag nakapasok ka na sa mansyon nila, doon tayo magsisimula. Sumunod ang mga araw ng matinding paghahanda. Tinuruan siya ni Apollonia kung paanong umasta bilang isang ordinaryong mangingisda, paano kumilos, paano magsalita nang hindi halata, paano itago ang kanyang tunay na pinagmulan. Selena, bili ni Apollonia habang inaayos ang buhok ng dalaga para magmukhang magaspang at sunog sa araw. Ang tanging tungkulin mo lang ay makapasok sa loob ng pader ng Argelias. Kapag nandun ka na, sisimulan mong kalkalin ang kanilang mga lihim. Kolektahin mo ang lahat ng ebidensya, lahat ng dokumento, resibo, kahit mga pangalan. Ang bawat peraso ng impormasyon ay sandata laban sa kanila. Tahimik lamang si Selena noon. Alam niyang tama ang kanyang ina. Alam niyang kailangan nilang ipaghigante ang lahat ng biktima. At alam din niyang iyon ang tanging paraan para makuha ang hustisya para sa namatay na anak ni Apollonia. Kaya nang dumating ang oras, hindi na siya nag-atubili. Sinalubong niya ang dagat, dala ang maliit na bangka at ang huwad na buhay na inihanda ng kanyang ina. At tulad ng inaasahan, ng araw na yon, sumabog ang makina ng motorjet na Levi. Ang ingay ng makina, ang usok, ang sigaw ng binata. Lahat ng yon ay malinaw pa rin kay Selena. Dali-dali siyang lumapit gamit ang bangka. Sa bawat ikpaw ng alon, naririnig niya ang pag-iyak ng kanyang puso. Nakita niya si Levi na kumakapit sa gilid ng lumulubog na motorjet, desperado at halos mawala ng malay. At doon, sa unang pagkakataon, nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang titig ni Levi, takot, pag-asa at pagkahulog sa kawalan. At siya, bilang bahagi ng plano, iniabot ang kanyang kamay. Halika, kumapit ka. At kumapit si Levi. Hindi alam na iyon palang simula ng pagkakagulo ng lahat. Mula noon, mabilis na lumapit ang mga pangyayari. Ang kanyang pagiging tagapagligtas ay nagbukas ang pinto para sa kanya sa loob ng mansyon ng Argelias. Ang kanyang kasimplihan, ang kanyang kabutihang loob at ang koneksyon kay Levi. Lahat ng iyon ay nagsisilbing susi. At sa bawat araw na lumilipas, nakikita niya ang mga bagay na pinaghihinalaan ng kanyang ina. Mga gwardya na sobra sa dami, mga pintuan na mahigpit ang seguridad, at mga usapan na puno ng hiwaga. Isa itong kuta ng sindikato na tinatago sa anyo ng marangyang tahanan. Pero kasabay nito, unti-unting may nagbago sa puso ni Selena. Hindi niya inaasahan, hindi niya planano, ngunit habang mas nakikilala niya si Levi, lalo niyang nakikita ang kabutihan nito. Oo, anak siya ng Donya. Oo, bahagi siya ng pamilyang Argelias. Pero sa kabila ng lahat, malinaw na hindi siya sang-ayon sa kasamaan
ng kanilang negosyo. Naalala ni Selena ang gabi kung kailan lihim niyang naririnig si Levi na nagtatalo sa kanyang ina. Ang boses nito ay puno ng galit at bighati. Ayoko na ng negosyo natin ito, Mom. Hindi ko kayang mabuhay sa dugo ng mga inosente. At doon nagsimulang mabiyak ang kanyang puso. Kung ganon, naisip niya, paano ko siya magagawang kalabanan? Paano ko siya gagamitin bilang bahagi ng plano kung siya mismo ay gustong kumawala? Doon nagsimula ang pagguho ng plano ni Apollonia dahil habang siya ay naroon upang kolektahin ng ebidensya, unti-unti siyang nahuhulog. Hindi sa patibong, kundi sa damdamin. Bumalik ang isip ni Selena sa kasalukuyan. Naroon pa rin siya sa tabi ni Levi. Pinagmamasa ng mahina ngunit payapang mukha nito. Inabot niya ang kamay ng binata. Pinisil ng marahan. Hindi ko alam kung paano ko haharapin to. Bulong niya sa sarili. Pero iisa lang ang sigurado. Hindi ko kayang saktan si Levi. Sa labas ng kwarto ay nakatayo si Apollonia. Nakikinig mula sa bahagyang nakabukas sa pinto. Matigas ang kanyang ekspresyon, ngunit sa ilalim nito'y may halong takot. Alam niyang nagsisimula ng gumulo ang plano at alam niya ring sa huli, isa lang ang pwedeng manaig, ang kanyang sumpa o ang pusong unti-unting bumibigay sa pagmamahal. Tahimik ang gabi sa loob ng VIP room. Tanging mahina tuloy-tuloy na tunog ng monitor maririnig habang nakaupo si Selena sa tabi ni Levi. Nakapikit pa rin ang binata. Marahan ang paghinga. Tila walang malay. Samantalang si Apollonia naman ay nakasandal sa dingding. Nananatiling alerto at waring may kutob na hindi maganda ang mangyayari. Selena, bulong nito. Huwag mong kalimutan ang sinabi ko. Hindi tayo pumasok dito para magpadala sa damdamin. Tandaan mo kung bakit tayo narito. Pinisil ni Selena ang kanyang mga palad, ngunit hindi na siya sumagot. Alam niya ang plano. Alam niyang tama ang lahat ng sinabi ng kanyang ina. Pero sa puso niya, iba na ang sinisigaw. Habang pinagmamasdan niya ang payapang mukha ni Levi, mas lalong hindi niya alam kung kaya ba niyang saktan ng binata. Biglang may yabag na maririnig mula sa labas. Mabigat, sabay-sabay tila mga bota ng sundalo. Napatingin sina Selena at Apollonia sa isa't isa. Parehong kumabog ang dibdib. At bago pa man sila makapagsalita, biglang bumukas ang malakas ang pintuan. Nanguna sa pagpasok si Doña Veridiana. Suot ang kanyang mamahaling barotsaya na kumikislap sa ilaw. Kasunod niya si Celestine, nakataas ang baba at may mapanuyang ngiti. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang 10 armadong tauhan na nakahanay sa likod nila. Lahat ay may dalang baril at matatalim ang tingin. Dakpe ng mag-ina. Malakas na utos ni Doña Veridiana, sabay turo kina Selena at Apollonia. Agad na lumapit ang 2 gwardya, tinutukan ng baril ang mag-ina. Napasigaw si Selena. Ina! Maigpit siyang kumapit sa braso ni Apollonia. Nanginginig sa takot. Si Apollonia naman, kahit nanginginig ang katawan, pilit na ipinapakita ang tapang. Wala kayong karapatan. Hindi niyo alam ang buong katotohanan. Sigaw niya. Pero agad siyang sinunggapan ng isa sa mga tauhan. Pilit na itinatali ang kaniyang mga kamay. Hindi na kailangang malaman ang katotohanan. Malamig na sa ating Doña Veridiana. Ang kailangan lang ay ang alisin ang mga tulad niyo sa harapan ko. Tumawa ng mapait si Celestine. Tama si tita. Simula nang dumating kayo, puro gulo lang ang dala ninyo. At ngayon, matatapos na ito. Nanginig si Selena habang pinipigilan ng 2 gwardya. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng lakas. Lumingon siya kay Levi na nakahiga pa rin sa kama. Walang imik, tila walang kamalay-malay sa nangyayari. Levi, bulong niya na halos umiiyak. Tulungan mo kami. Ngunit walang sagot ang binata. Nakapikit lamang ito.
Mahina ang katawan. Parang wala na siyang magagawa. Wala kayong malalapitan. Singhal ni Celestine. Habang nilalapitan si Selena, tinitigan nito mula ulo hanggang paa. Maling tao ang nilapitan ninyo. At ngayong gabi, sisiguraduhin kong mawawala na kayo sa buhay namin. Ngunit bago pa man sila tuluyang hatakin palabas ng silid, bigla na lang may narinig na malakas na pag-upo. Napalingon ang lahat. Si Levi dahan-dahan siyang bumangon mula sa kanyang higaan. Kahit namumutla at nanginginig, pilit niyang iniangat ang kanyang katawan. Hawak ang kama, pinilit niyang tumayo. Bawat galaw ay puno ng sakit. Bitawan niyo sila. Mahina ngunit mariing wika niya. Natigilan ang lahat, lalo na ang mga tauhan. Ang mismong tinig ni Levi ang pumigil sa kanila. Levi! Sigaw ni Celestine na naguguluhan. Bakit ka bumangon? Humiga ka. Kailangan mo ng pahinga. Pero hindi siya nakinig. Tuloy-tuloy ang kanyang mga salita. Bagamat mahina ang boses, hindi niya sila pwedeng saktan. Hindi. Habang ako'y nandito. Nanlaki ang mga mata ni Doña Veridiana. Anak, anong ginagawa mo? Hindi mo alam kung sino ang mga yan. Sila ang kalaban natin. Ngunit mariing tumitig si Levi sa kanyang ina. Ang kalaban, Ma'am, ay hindi sila, kundi ang kasinungalingang matagal niyong tinago. Napasinghap si Apollonia. Hindi nila inaasahan na sa ganitong kalagayan, si Levi pa mismo magsasalita laban sa kanya. Levi, hindi mo naiintindihan. Singit pa ni Celestine. Hindi. Pinutol ni Levi. Halos sumabog ang boses kahit mahina ang katawan. Sapat na. Tama na ang kasamaan. Hindi niyo silang pwedeng tratuhin na parang walang halaga. Hindi habang ako ang anak ninyo. Nagkatinginan ng mga tauhan. Tila nagdadalawang isip kung itutuloy ang utos ng Donya. Sino bang dapat nilang sundin? Ang among babae o ang nag-iisang anak na lalaki? Nakita naman iyon ni Doña Veridiana. Ramdam niyang unti-unti siyang nawawala ng kontrol. Ano pang hinihintay niyo? Dakpin na sila! Utos niyang muli. Ngunit, halatang nawawala ng bigat ng kanyang boses. Ngunit walang gumalaw. Lahat ay nakatitig kay Levi, na ngayon ay nakatayo na, kahit na nanginginig at halos mawala na ng lakas. Lumapit si Levi sa kinaroroonan ni Selena at Apollonia. Mabagal, marahan. Bawat takbang ay parang 10 dawok sa kanyang katawan. Ngunit hindi siya tumigil. Hinawakan niya ang kamay ni Selena. Mahigpit. Wala kayong dapat katakutan. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa inyo. Lalong bumigat ang dibdib ni Selena. Halos bumagsak ang luha niya. Levi, bakit mo ginagawa to? Bulong niya. Ngumiti si Levi, maputla, ngunit matatag. Dahil hindi ka kalaban. At hindi ka kailanman magiging kalaban. Tumigil ang oras. Walang nagsalita. Walang gumalaw. Si Doña Veridiana nakatayo na puno ng galit at hindi makapaniwala. Si Celestine naguguluhan at halos mabaliw sa selos. At ang mga tauhan, hindi alam kung susunod ba o lalaban. Ngunit isang bagay lang ang malinaw. Kahit halos wala pang lakas, ipinakita ni Levi na hindi siya matitinag pagdating kay Selena. At iyon, ang unang pagkakataon na naramdaman ni Donya na baka hindi niya na kayang kontrolin ang sariling anak. Mabigat ang katahimikan sa VIP room. Nakatayo lamang si Levi. Bagamat nanginginig, hawak ang kamay ni Selena. Si Apollonia naman ay mariing nakatingin kay Doña Veridiana. Handang ipagtanggol ang sarili kahit wala siyang armas. Ang mga tauhan ng Argelias nakapwesto pa rin. Tila nagdadalawang isip kung kanino sila susunod.
Biglang bumukas muli ang pinto. Pumasok si Damian Valerio, ang abogadong matagal nang kaibigan ni Levi. Nakaitim itong Amerikana. May hawak na makapal na folder na may dokumento. Mahigpit ang kanyang ekspresyon. Halatang mabigat ang dalang balita. Doña Veridiana. Mahinahon ngunit matalim ang kanyang tinig. Alam ko na kung sinong nagbigay ng tip sa pulisya tungkol sa operasyon ninyo. Nagtinginan ang lahat. Ramdam ang kaba. Parang may bombang sasabog. Dahan-dahan binuksan ni Damian ang folder. Narito ang kopya ng records na nakuha sa police hotline. Isang babae ang tumawag. Walang duda. Boses iyon ng sariling anak ninyo. Natigilan ang lahat. Napasapo sa bibig si Selena. Hindi siya makapaniwala. Si Apollonia ay napaawang bibig. Gulat na gulat. Si Levi naman, bagamat mahina, ay napalingon sa kanyang kapatid. Celestine? Mahina ngunit puno ng bigate ang kanyang tinig. Nanghina ang mga tuhod ni Celestine. Napaatras siya. Hindi siya makatingin sa kahit kanino. Ngunit nang maramdaman ang bigat ng mga matang nakatutok sa kanya, bigla siyang lumuhod sa sahig. Oo, akong tumawag. Halos pasigaw niyang pag-amin. Ginawa ko lang yan para ilayo si Levi kay Selena. Hindi niyo ba nakikita? Ginagamit lang tayo ng babaeng yan. Hindi siya dapat mapalapit sa kanya. Tumulo ang kanyang luha. Nanginginig ang kanyang tinig. Ginawa ko ang lahat dahil mahal ko si Levi. Dahil gusto kong mailigtas siya sa kapahamakan. Ngunit hindi nadala ng luha ni Veridiana. Dahan-dahan siyang lumipat kay Celestine, matalim ang mga mata at mahigpit ang hawak sa kanyang baston. Ginawa mo ang lahat dahil mahal mo? Malamig na tanong niya. Oo, tita. Para kay Levi lang. Para sa pamilya natin. Sagot ni Celestine na tumahagulgol. Ngunit isang malakas na sampal ang binigay ng Donya. Tumilapon sa gilid ang ulo ni Celestine at mas dumaloy ang kaniyang luha. Walang halaga ang dahilan mo. Ang traitor. Traidor pa rin. At alam mo sa pamilya Argelias, isa lang ang kabayaran sa pagtataksil. Lumingon ang Donya sa kanyang mga tauhan. Hulihin siya. Napasigaw si Celestine. Tita, wag po. Ako po magiging asawa ni Levi, hindi ba? Ako si Celestine. Gumapang siya palapit sa Donya, pero agad siyang sinunggapan ng dalawang gwardya. Pinigilan at itinali ang kanyang mga kamay. Hindi ako traidor. Ginawa ko lang to dahil mahal ko si Levi. Paulit-ulit niyang sigaw habang pilit na kumakawala. Ngunit hindi siya pinakinggan ng Donya. Malamig ang kanyang mukha. Walang bahid ng awa. Tumingin si Celestine kay Levi. Umaasa ang kakampi niya ito. Levi, sabihin mo sa kanila. Sabihin mong mali ito. Hindi ako traidor. Patawarin mo ako, Celestine. Bulong niya. Halos hindi marinig. Pero hindi ko kayang ipagtanggol ang isang bagay na ikapapahamak ng napakarami. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Celestine. Nawala ang lahat ng pag-asa sa kanyang mga mata. Habang hinihila siya ng mga tauhan palabas ng silid, patuloy na dumadaloy ang luha ni Celestine. Nanginginig ang kanyang katawan, hindi dahil sa takot, kundi sa sakit ng pagkanulo. Hindi ng pamilya ng magiging asawa niya, kundi ng sarili niya. Wala ni katiting na awa. Ginawa kong lahat para sa pamilya ninyo. Huling sambit niya bago tuluyang lumabas ang pinto. Kinaladkad ng mga tauhan. Nanahimik ang buong silid. Tanging pag-iyak ni Celestine ang umaalingaw-ngaw. Hanggang tuluyan nitong naglaho sa pasilyo. Naiwan si Doña Veridiana, nakatayo at malamig ang anyo. Sa pamilyang ito, walang puwang traidor. Kahit sino pa siya. Tahimik si Damian,
pinagmasdan ng Donya. Si Selena at Apollonia naman ay parehong naguguluhan, habang si Levi naman ay halos mawala ng lakas. Bumalik sa kanyang higaan at napapikit. Alam nilang lahat sa gabing iyon, isa na namang dugo ang ibinuwis. Hindi ng estranghero, kundi na sariling dugo ng Argelias. At sa mata ni Celestine, dumaloy ang luha ng huling pagtataksil. Ang pagkakanulo ng sana'y magiging pamilya niyang buong akala niya'y hindi siya iiwan. Madilim ang pasilyo ng tinatawag na Black Hospital. Dati, dito dinadala ang mga inosenteng biktima, mga batang dinudukot, mga walang laban na ginagawang negosyo ang lamang loob. Ngunit ngayong gabi, hindi inosente ang nakapiring at nakatali sa malamig na mesa, si Celestine. At minsang prinsesa ng mansyon, siya ngayon ang biktima ng mismong sindikatong pinaglilingkuran niya. Hindi pwede. Mahina niyang iyak habang pilit na kumakawala. Akong magiging manugang ng Donya. Ako magiging asawa ni Levi. Ngunit walang awa ang mga doktor na sanay sa kadiliman. Sinimula nilang gawin ang kanilang ritual. Walang nakinig sa kanyang sigaw. Hanggang sa tuluyan na siyang bawian ng hininga. Ang katawan niya ay agad na sinunog, gaya ng ginagawa sa lahat ng iba pang biktima, para walang bakas na matira. Sa sindikatong ito, wala talagang ligtas. Kahit dugo mo pang dala, basta traidor, kamatayan ang kabayaran. Samantala sa ospital, unti-unti nang nakabawi si Levi. Bagamat mahina pa rin, pinilit niyang tumayo. Sinabayan si Selena sa bawat hakbang. Kasama nila si Lovie. Yakay-yakap ang lumang teddy bear. Tahimik lamang ito, pero bakas ang tuwa at ginawa dahil muling makakasama ang kuya niyang ligtas. Salamat, Selena. Mahina ngunit tapat na wika ni Levi habang pinagmamasdan siya. Kung wala ka, baka tuluyan na ako nawala. Umiling naman si Selena, nangingilid ang luha. Hindi ko kayang makita ka mawala, Levi. Hindi na muli. Pagbalik nila sa mansyon, sinalubong sila ng nakakabulag na liwanag ng mga pulis na nakapwesto sa paligid. Nakaposisyon ng mga sasakyan, may mga baril na nakatutok at nasa harap ang hepe. Doña Viridiana Argelias, matigas na tinig ng opisyal. Inaaresto ka sa salang human trafficking, murder, at iba pang krimen laban sa sangkatauhan. Nanlaki mga mata ng Donya, ngunit wala na siyang kawala. Ang kanyang sariling mansyon na minsang naging kuta ng kapangyarihan, ngayon binabalot na ng sirena at pulisya. Dahan-dahan, lumapit ang dalawang alagad ng batas at ipinasok ang malamig na bakal ng posas sa kanyang mga kamay. Hindi pwede. Ako si Viridiana Argelias. Hindi ako mabibihag ng kahit na sino. Sigaw niya at nanginginig ang buong katawan. Ngunit walang nakinig. Sa gitna ng kaguluhan, humarap si Damian Valerio kay Selena at Apollonia. Mabigat ang kanyang titig ngunit puno ng tiwala. Panahon na para malaman ninyo lahat. Aniya. Ako nang matagal na nagtatago sa lihim. Hindi lang ako abogado ni Levi. Ako rin ang tunay na kapatid ni Selena. Natigilan si Selena. Kapatid? Bulong niya at hindi makapaniwala. Tumango si Damian. Matagal na katang hinahanap. Naging misyon ko ang pagbagsak ng sindikatong ito. At sa tulong mo at ni Apollonia, na kompleto kong ebidensya laban sa Donya at lahat ng kasosyo nila. Napaluhod si Selena. Binuhos ang luha na matagal niyang pinipigilan. Si Apollonia, bagamat hindi tunay na ina, ay napayakap na lamang sa kanila. Ramdam ang kirot at tuwa sa revelasyong iyon. Ngunit may isa pang lihim. Lumapit si Damian kay Levi. Mabigat ang kanyang tinig. Levi, alam mo bang bata pa ako? Minsan man ako nahuli.
Palihim akong kumukuha ng ebidensya sa inyong pamilya. Dapat sana'y isinumbong mo ako pero hindi mo ginawa. Tumingin si Levi at halatang kinikimkim ang ala-ala. Dahil alam kong mali ang ginagawa ng ina ko noon pa man. Itinatakwil ko na ang kasakiman niya. Lalong napaluha si Selena. Hindi lang pala siya, kundi si Levi mismo. Matagal nang nagsusumamo na makawala sa kasamaan ng sariling dugo. Sa harap ng lahat, lumapit si Levi kay Selena. Mahina pa rin, ngunit buo ang kanyang loob. Hinawakan niya ang mga kamay ng dalaga. Tinitigan ito sa mga mata. Selena, maraming salamat. Kung hindi dahil sa'yo, hindi kami makakawala sa sariling ina na siyang umalipin sa amin. Napahigpit ng yakap si Selena kay Levi. Hindi na mapigilan ng damdamin. Hindi ko nahahayaang masaktan ka ulit, Levi. Hindi na muli. Sa gilid ni Damian at Lovie ay nagbibiruan. Nanunukso. Aba, mukhang may bago ng reyna ang kuya. Nakangiting sabi naman ni Damian, sabay kindat kay Lovie na pumapalakpak pa. At sa unang pagkakataon, kahit sa gitna ng kaguluhan, napangiti si Levi at Selena. Samantala, lumapit naman si Apollonia sa posas na Donya. Ito ang hustisyang hinihintay ko. Para sa anak kong sinunog ng sindikatong ito. Para sa lahat ng biktimang kinuha niyo ng walang awa. Tumingin siya kay Selena at sa unang pagkakataon, ngumiti ng may kaunting ginhawa. Natapos na ang ating paghihigante, anak. Hindi na tayo kailanman muling aalipinin ng kasamaan. Habang isinakay si Doña Veridiana sa police van, sumilip si Levi mula sa bintana ng mansyon. Mahigpit ang kapit ni Selena sa kanyang kamay. At sa kabilang braso'y si Lovie na payapang nakayakap. Si Damian naman ay nakatayo sa likod niya, nakatingin sa bukang liwayway. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang gabi ng kadiliman, sumilip ang araw. Ang mansyon na minsang pugad ng kasamaan, ngayoy saksi na sa bagong simula ng mga nakaligtas. At sa puso ng bawat isa, dama nila ang isang bagay. Hindi na sila kailanman muling paiilalim sa anino ng sindikato. Sa wakas, nakamtam din nila ang hustisya. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.